So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, dito po sa Senate hearing po regarding po sa Tokhang EGK po ni Duterte, umamin po si Digong na meron po siyang death squad. Okay. So ngayon, ano bang masama dito? Actually, bawal po 'yun. Para doon sa mga bobong mga DDS na nagsasabi na walang problema ito, big deal po ito. Kasi una mga ka-streetways, no, sa Constitution po natin, sa Article 18, Section 24, di ba, of the Constitution, ito declares that private armies and other groups not recognized by duly constituted authority shall be dismantled. So, nung 1987 Constitution mga kababayan, pinagbawal po yan ng Constitution po ni Cory. And then mga ka-streetwise, yung malupit dito, ito okay, a leader, any leader of private army, so yung leader dito si Duterte. Okay, a leader, any leader of private army or private armed group shall be punished imprisonment of not less than 12 years and 1 day, nor more than 20 years, or by fine for not less than 200,000 pesos. So may paglabag na. So alam niyo mga kababayan, no, itong si Duterte, no, tanga-tanga na lang po talaga maniniwala dito. So ngayon, ang palusot ng mga Duterte fanatics ngayon na, Takero, hindi mo ba alam na kaya, tulo palaway ng mga hayop na yun, no? Takero, hindi mo ba alam na kaya inamin ni Duterte na meron siyang death squad kasi nga pinoprotektahan niya yung mga pulis. Bobo, hindi ganun yon. Ang point dito mga kababayan, yung mga pulis nga po mismo, yung ginawang private army ni Duterte. Di ba si Matubato, si Las Cañas. Oh, style niya lang yan mga kababayan na kunwari, tawag nito, na concern siya sa mga pulis. In reality mga kababayan, kailangan niya talagang gawin yun. Baka magbaliktaran yung mga pulis na inutusan niya dati magpapatay. Ganun lang yun eh. So ngayon mga ka-streetwise, no, para mas maganda, panoorin natin tong video ni Duterte. Actually, dalawang video to, no? Then, pag-usapan natin to, na kung bakit gustong-gusto ni Duterte na filean siya ng kaso sa Pilipinas. Okay, kasi ito yung sinasabi niya kanina eh. Kanina ko pa inaamin na ako ay nagpagano ng tao. Kanina ko pa inaamin na ako ay merong death squad. Bakit hindi pa ako nakasuhan? Style po ni Duterte yun para kasuhan siya dito sa Pilipinas at para hindi na pumatuloy yung kaso sa ICC. Pag-usapan natin yan para mas maganda, no? So ito, 47 seconds video, panoorin natin to Sige, ito. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman mga pulis kawawa naman. Meron akong death squad. Death squad. Ito, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Mo yan, kay kung hindi mo patayin yun. Di ba? Mayabang pa rin talaga to, no? Bakit mo sakripisyo yan sila? So inamin niya talaga na meron siyang death squad. So alam niyo kapag meron kang death squad, ibig sabihin nun, private army yun. So ngayon, admittance ito. So, paglabag ito sa Constitution natin, at saka, pwede siyang kasuhan dito. Ito nga, di ba? 12 years to 20 years na pagkakakulong. Kasi meron siyang private army. Kumano? Ayun ko lang talaga itong mga bobong mga DDS po talaga. Kasi ang point dito mga kababayan, hindi ko talaga hindi ko talaga kayang tanggapin na yung sinasabi ni Duterte na kaya ko lang naman ginagawa yan kasi mahal ko ang Pilipinas. Kaya ko lang ginagawa ito kasi mahal ko ang mga pulis. Well, presidente ka lang ng Pilipinas. Pero hindi mo hawak ang buhay ng bawat Pilipino. Presidente ka lang ng Pilipinas ng mga panahon na yon. Pero wala kang entitlement kung sino ang dapat mabuhay at kung sino ang dapat mamatay. Kaya nga may due process eh. Yung mga bobong mga DDS, mga kababayan, hindi naniniwala sa due process yan kasi mga tanga po yan.
Oh. So ngayon mga kababayan to, 4 minutes video ito, panoorin natin to, no? Ito yung isa na namang admittance ni Duterte. Sige. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he's lying. I do not know him, and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with who itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, bakit tinawag ninyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga p***inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay pong sila kesa ipreso sila? Wala mo pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of record. Kung pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record... You make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Dito natin makikita yung desperate move ni Duterte. Okay, so ang point ko dito mga kababayan, kaya niya ginagawa ito mga streetwise. Kasi once po na na-filean po ng kaso si Duterte dito sa Pilipinas, posible pong mabaliwala po yung kaso sa ICC. Ayun po talaga pinaka-target ni Duterte dito. So ito may babasahin akong article dito. No? Sabi dito, International Criminal Court, Philippine Investigation. So dito, sabi dito, the ICC is a court of last resort. So mga ka-streetwise, nung panahon po kasi ni Duterte, naging court of last resort po yung ICC kasi pag kayo po ay nag-file ng kaso, nung panahon po ni Digong, mababasura lang po yan. Kasi paano? Si Vitaliano Aguirre po yung DOJ secretary.
Oh, tapos yung PNP, appointee ni Digong. Oh, so wala talagang mangyayari sa kaso. Kaya naging court of last resort po, nung panahon po ni Duterte, especially nung 2016, yung ICC. So, kaya nga nakapag-file sila ng kaso noong 2017 ata, no? Kung hindi ako nagkakamali. So, ngayon mga kababayan, sabi nga dito, no? The ICC is the court of last resort, which means that it only step in the national authorities are unwilling or unable to investigate and prosecute crimes within the ICC mandate. Okay. So, doon lang po talaga mag-step in po talaga yung ICC kapag walang kasong na ipa-file at hindi po nagpo-proceed. So, ang problema dito mga kababayan, kapag nag-file po ng kaso dito yung DOJ kay Duterte, hindi na po magiging court of last resort yung ICC. So, ayun po ang isa sa mga tactics po talaga ni Duterte kung bakit gusto niya talagang ma-file siya ng kaso dito sa Pilipinas. Well, ewan ko lang na kung anong klaseng strategy ang gagawin ng DOJ natin, kung papatulan na ba nila si Duterte or pababayaan nila yung ICC na sobrang bagal naman. 'Di ba? So medyo magulo pa talaga 'to, no. So ngayon mga kababayan, no, dito po sa nangyayari po sa Senate, hanggang ngayon hindi pa pala sila tapos. So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa ginagawa pong tactics ni Duterte? Actually, he's trying to intimidate Risa Ontiveros, no? Pero buti na lang kahit papaano, no? Na-handle ni Risa Ontiveros yung kaninang pagtatanong niya kay Duterte. So yun mga ka-streeters, no? So mixing content lang po ito, no? So dyan po sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito, kayo ba, naniniwala ba kayo na itong si Digong sinto-sinto? Hindi, pero kasi yung point nga dito, no? Style lang talaga ni Duterte yan, na kunwari, concerned ako sa mga police, pero in reality, mga kababayan, kinukuha niya lang po talaga yung simpatyan ng mga police para kung ano mangyari sa kanya is makakuha siya ng suporta dito. Tandaan nyo mga kababayan, yung pagtaas po ng sweldo ng mga police, hindi po dapat si Duterte i-credit dyan. Kasi nagtaas ng sweldo si Duterte ng mga police, yung mga uniform personnel, pero wala naman siya pinagkuhanan ng pera. At after 10 years po, pa nagretiro po yung mga police po na yan, malaking problema po sa fiscal crisis natin yan. Sigurado po yan. So yun, no? So, another topic yan. So yun mga ka-streetwise, so yan po sa Team Replay. So syempre pa-like, pa-subscribe, at kung hindi naman kalibisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, bye-bye, thank you.